Miguel, magpakatatag ka. Maririnig ang mga yabag ng isang matandang kusinera na tumatakbo sa pasilyo. Isang binatang nakahandusay sa sahig ang nagtatakip ng kanyang mga tainga, umiiyak ng walang tunog. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang maingat na ipinapasok ang tiyanي sa tainga ng binata. Pakiusap, gumana ka. May sumabit sa dulo ng tiyanي. Dahan-dahan itong hinugot palabas. Isang itim na bagay ang bumagsak sa sahig. Napasinghap ang matanda. Ano to? 6 na taon nang hindi makarinig si Miguel Reyes, ang nag-iisang apo ng chairman ng isang dambuhalang korporasyon. Ano ang misteryosong bagay na lumabas mula sa kanyang tainga? Makakarinig pa kaya muli si Miguel? Bago po magsimula ang kwento, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Mag-iwan din po ng komento kung saan kayo nanonood. At ipagdarasal namin na mapuno ng swerte ang inyong araw. Noong unang bahagi ng Setyembre, sa isang hapong nanunood pa rin ang init ng tag-araw, isang mamahaling itim na sedan ang mabilis na bumabagtas sa isang malawak na abenida sa loob ng isang eksklusibong subdibisyon. Kumikinang ang itim na sasakyan sa sikat ng araw. Hindi nagtagal pumasok ito sa isang tahimik na lugar na puno ng mga mansyon. Si Miguel Reyes, 20 taong gulang, ang kaisa-isang apo ni Don Ricardo Reyes, ang chairman ng Reyes Group. Sa loob ng 6 na taon, namuhay siyang malayo sa mundo, hindi makarinig ng anumang tunog. Tanaw na ang mansyon. Malaki ito at marangyang, ngunit may bumabalot ditong kalungkutan. Ang 3 palapag na bahay ay nababalutan ng mga baging at ang mga puno sa hardin ay may mga sangang nakalaylay na tila ayaw nang gumalaw kahit sa ihip ng hangin. Sa loob ng mansyon, mas matindi ang katahimikan. Sa tabi ng bintana sa 2 palapag, isang binata ang nakaupo. Si Miguel. Nakabibingi ang katahimikan sa paligid. Isang kasambahay ang dahan-dahang pumasok, may dalang isang tray ng pagkain. Mayroong mainit na sinigang kanin at ilang uri ng ulam. Hindi man lang tumingin sa mata ni Miguel ang kasambahay. Inilapag niya ang tray sa mesa at mabilis na lumabas. Kahit ang pagsara ng pinto ay halos walang ingay. Tiningnan ni Miguel ang pagkain, ngunit hindi ito ginalaw. Muli na lamang siyang tumingin sa labas ng bintana. Iniiwasan siya ng mga tao. Hindi nila alam kung paano siya pakikisamahan ngayong hindi siya nakakarinig at hindi nagsasalita. Ngunit ang mas nakakatakot kaysa sa kanyang kapansanan ay ang walang buhay niyang mga mata. Pinapanood ni Miguel ang mga ibon sa hardin. Nakikita niya ang maliliit na maya na nakadapo sa mga sanga, ibinubuka ang kanilang mga tuka. Ngunit wala siyang naririnig na anumang huni. Ang kanyang tingin ay nanatiling blanko. Samantala sa isang sulok ng Quiapo, Maynila, binisita ni Don Ricardo Reyes, 73, taong gulang, ang isang maliit na gutuhan na 10 taon na niyang paborito. Lumaki si Don Ricardo sa hirap pinalaki ng kanyang ina na mag-isa. Ngunit sa sipag at talino, nakapagtapos siya sa Universidad ng Pilipinas at mag-isang itinatag ang dambuhalang Reyes Group. Naalala niya ang kanyang kabataan, 40 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina na may suot na apron sa isang maliit na karenderya ay laging masayang naghahain ng pagkain sa mga customer. "Anak, abutin mo lahat ng pangarap mo. Huwag mo akong alalahanin." Ang tinig ng kanyang ina ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Ang gotohan ay maliit ngunit puno ng init at pagmamahal. Nasa kanto ito ng isang eskinita na may 10 upuan lamang. Nakasulat sa karatulang kahoy, "Goto ni Aling Elena." Medyo kupas na ang pintura nito, ngunit malinis at makintab. Pumasok si Don Ricardo. Sanay na ang kanyang mga paa. 2 beses sa isang linggo sa loob ng 10 taon, hindi siya pumalya sa pagpunta rito. "Magandang araw po, Don Ricardo," masayang bati ni Aling Elena. Sa kabila ng kanyang edad na 68, buhay na buhay ang kanyang boses. Umupo si Don Ricardo sa paborito niyang pwesto sa sulok. "Gaya ng dati, Aling Elena, ang gotong nagpapaalala sa luto ng aking ina." Ang lasa ng goto ni Aling Elena ang tanging nakakapagpabalik sa alaala ng kanyang yumaong ina. Pumasok si Aling Elena sa kusina at buong pusong inihanda ang goto. 12 oras na pinakuluan ang buto-buto, hinaluan ng malagkit na kanin at sinamahan ng iba't ibang sahog. Umuusok pa ang mangkok nang ihain niya ito. Humigop si Don Ricardo ng sabaw at napapikit. Ito talaga ang lasa ng luto ni inay. Si Elena Santos, 68 taong gulang. Biyuda sa edad na 38 at sa loob ng 30 taon, mag-isa niyang itinaguyod ang gotohan. Dahil sa sarap ng kanyang luto, napag-aral niya ang kanyang anak na si Paulo sa Amerika. Ngunit ngayon, ilang buwan nang walang tawag o sulat mula sa anak na nagtatrabaho sa isang financial district sa New York. Mainit ang pakiramdam sa loob ng gotohan. Rinig ang tawanan ng ibang customer. "Aling Elena, ang goto niyo talaga ang pinakamasarap na kangiting," sabi ng isang suki. Pinunasan ni Aling Elena ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang apron. Nag-usap sandali si Don Ricardo at Aling Elena. "Kamusta na po ang apo ninyo?" mahinhing tanong ni Aling Elena.
Ganoon pa rin bumigat ang boses ni Don Ricardo. Biglang tumunog ang cellphone ni Aling Elena. Nakasulat sa screen ang may-ari ng paupahan. Nanigas ang kanyang muka. Pinunasan niya ang kamay sa apron at sinagot ang tawag. Hello po. Isang malamig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Hanggang katapusan na lang ng buwan ha. Itaas niyo ang upa o umalis na kayo. Ibinaba ni Aling Elena ang tawag at napabuntong hininga. Halatang nanghina ang kanyang mga balikat. Napansin ito ni Don Ricardo. May problema po ba? Nag-atubili si Aling Elena ngunit sa huli nagsabi ng totoo. Mukhang kailangan ko na pong isara ang gotohan sa katapusan ng buwan. Nagulat si Don Ricardo. Bakit po gusto pong doblehin ng may-ari ang upa? Hindi ko na po kaya nanginginig ang boses ni Aling Elena. Nag-isip ng malalim si Don Ricardo. Bigla may naisip siya. Aling Elena, kung papayag po kayo, gusto ko sanang magluto kayo sa bahay ko. Naguluhan si Aling Elena. Paano pong para na rin po sa apo ko? Huwag po kayong mag-alala sa sweldo. Mas malaki po kaysa kinikita ninyo rito at may libre pa kayong tirahan. Nang gabing iyon, umuwi si Aling Elena sa kanyang inuupahang apartment. May mga mansya ng tulo sa kisame at naninilaw na ang mga pader. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang mga bayaring kuryente, tubig at mga notice of disconnection. Nakasabit sa pader ang litrato ng kanyang anak na si Paolo na nakasuot ng suit sa harap ng Wall Street sa New York. Ilang buwan na siyang hindi tumatawag. Naibisi lang po sa trabaho. Tatawag na lang ako ulit. Naalala ni Aling Elena ang huling text ng anak habang nauupo sa gilid ng kama. 30 taon akong nagtrabaho pero ito lang ang naiwan sa akin. Kailangan niyang magbayad ng upa at maghanap ng bagong lugar para sa gotohan. Wala siyang ibang pagpipilian. Makalipas ang ilang araw tinawagan ni Aling Elena si Don Ricardo. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Isang hapon kalagitnaan ng Setyembre dumating si Aling Elena sa mansyon. Sinalubong siya ng mayordomo sa pinto. Dito po tayo. Walang emosyon ang mukha ng mayordomo habang naglalakad. Namangha si Aling Elena sa laki at ganda ng loob ng mansyon. Makintabang sahig na gawa sa marmol at may nakasabit na chandelier na kristal sa kisame. Ngunit may mabigat na katahimikang bumabalot sa lugar. Tahimik na naglalakad ang mga kasambahay at walang sino mang nagsasalita ng malakas. Huminto ang mayordomo. Tahimik lang po palagi si Senyorito Miguel. Mas mabuti pong huwag kayong masyadong lalapit sa kanya. Tumango si Aling Elena ngunit hindi niya maitago ang kaba. Sa dulo ng pasilyo sa isang bahagyang bukas na pinto, nakita niya ang likod ng isang binata. Nakaupo ito sa tabi ng bintana, hindi gumagalaw. Hindi pa alam ni Aling Elena na ang pagkikitang iyon ang babago sa lahat. Ilang araw na ang lumipas simula nang dumating si Aling Elena sa mansyon. Ngunit hindi pa rin niya alam kung bakit 6 na taon nang hindi makarinig si Miguel. 7 taon na ang nakalipas taglagas ng 2017. Si Miguel, 13 taong gulang, ay isang ordinaryong estudyante. Isang Sabado naglambing siya sa kanyang mga magulang. Mapapwede po ba tayong manood ng concert? Oo naman anak, nakangiting sagot ng ama. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Bago sumakay sa kotse, nagpakuha sila ng litrato sa harap ng bahay. Nasa gitna si Miguel ng kanyang mga magulang, abot tainga ang ngiti. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahang iyon. Pauwi na aksidente ang kanilang sinasakyan. Isang malakas na kalabog ang sumira sa katahimikan. Nagkapira-piraso ang mga salamin ng bintana. Mabilis na niyakap ng ina si Miguel na nakaupo sa likod. Ginamit niya ang kanyang buong katawan para protektahan ang anak. At pagkatapos nagdilim ang lahat, sa ospital amoy pa lang ng disinfectant ang sasalubong sayo. Sa ilalim ng puting ilaw ng fluorescent, isang doktor ang naglalakad. Pagod at lungkot ang mababakas sa kanyang muka. Tumayo siya sa harap ni Don Ricardo. Ginoo, miyembro po ba kayo ng pamilya? Ikinalulungkot ko po. Hindi na maituloy ng doktor ang sasabihin. Ang apo ko. Nasaan ang apo ko? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang mga kamaong nakakuyom. Ligtas po ang apo ninyo. Niyakap po siya ng kanyang ina hanggang sa huling sandali bahagyang naputol ang boses ng doktor. May mga bali po siya sa kaliwang braso at binti pero ligtas na po siya. Napaupo si Don Ricardo. Tinakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig ang mga balikat. Ang kanyang figura na nakasandal sa pader ng pasilyo ay tila lumiit. Nakahiga si Miguel sa kama ng ospital, nakatingin lang sa kisame. Nakakast ang kanyang kaliwang braso at binti at may mga galos siya sa mukha. Malamig ang sinag ng ilaw mula sa kisame. Mula sa labas naririnig niya ang mga iyak, mga hikbi, mga hagulgol. Alam ni Miguel, patay na ang kanyang mga magulang. Dahil sinabi kong gusto kong pumunta sa concert. Walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Basang-basa na ang unan. Dahil sa pagiging makasarili ko na wala sina mama at papa,
Naninikip ang kanyang lalamunan. Nahihirapan siyang huminga. Kinagat niya ang kanyang labi ngunit hindi tumigil ang mga luha. Makalipas ang ilang araw ginanap ang libing. Ngunit dahil sa kanyang mga sugat hindi nakapunta si Miguel. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanging ang asul na langit ang kanyang nakikita. Pumasok si Don Ricardo sa silid, may dalang dalawang maliit na picture frame. Litrato ng kanyang anak at manugang. Tahimik niyang inilagay ang mga ito sa mesa sa tabi ng kama ni Miguel. Miguel, ayos ka lang ba? Tinitigan ni Miguel ang mga litrato. Ang magiliw ng ngiti ng kanyang ina, ang mainit na tingin ng kanyang ama. Sinubukan niyang magsalita. Gusto niyang sabihin, "Patawad po, kasalanan ko po." Ngunit walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig, para siyang pinipigilan. Mula noon hindi na nakapagsalita si Miguel. Psychogenic mutism. Dahil po ito sa matinding trauma, sabi ng doktor kay Don Ricardo. Minsan kapag sobrang tindi ng guilt, nangyayari po ito. Kailangan niya ng panahon. Lumipas ang isang taon ngunit hindi pa rin nagsasalita si Miguel. Araw-araw siyang binabantayan ni Don Ricardo. Uupo lang si Miguel sa harap ng litrato ng kanyang mga magulang at tahimik na iiyak. Ngunit isang araw, isang kakaibang bagay ang nangyari. Tinatawag ni Don Ricardo si Miguel ngunit hindi ito lumilingon. Kahit sa tabi o sa likod, hindi ito tumutugon. Kahit bumulong pa siya sa tainga nito, blanko pa rin ang reaksyon. Nanlamig ang buong katawan ni Don Ricardo. Ginamit nila ang computer para mag-usap. Nanginginig ang mga daliri ni Don Ricardo habang nagtatype. Miguel, naririnig mo ba si Lolo? Nanginginig din ang mga daliri ni Miguel. Matapos mag-atubili, dahan-dahan siyang nagtype. Lolo, ilang araw na po akong hindi makarinig ng maayos. Parang binagsakan ng langit at lupa si Don Ricardo. Agad silang nagpunta sa ospital. MRI, hearing test, brainwave test, lahat ay ginawa. Ang diagnosis ng doktor, psychogenic deafness. Ang trauma ang dahilan kung bakit hinarangan ng isip niya ang pandinig. Magagamot pa po ba, tanong ni Don Ricardo? Kailangan po ng psychotherapy at panahon. Ngunit lumipas ang panahon at walang nagbago. Nilakbay ni Don Ricardo ang buong mundo, dinala si Miguel sa mga sikat na ospital sa Amerika at Germany. Gumastos siya ng daan-daang milyong piso sa loob ng 3 taon. Ngunit pare-pareho ang sinabi ng mga doktor. Walang pisikal na pinsala sa kanyang utak o auditory nerves. Ito ay isang psychological issue. Hindi ito magagamot. Unti-unting napagod si Don Ricardo. Madalas niyang yakapin ang apo at umiyak. Umiinom siya ng alak sa gabi, isinusumpa ang langit. 2 taon na ang nakalipas, naging dasaulumang si Miguel. Sa kanyang opisina, tinitingnan ni Don Ricardo ang mga lumang litrato ni Miguel, nakangiti kasama ang mga magulang. May kumatok. Pasok. Pumasok ang kanyang pamangkin si Marco. Tito, kamusta na po si Miguel? Mahinhing tanong ni Marco. Tumango si Don Ricardo at napabuntong hininga. Tito, ang bayaw ko po ay isa sa pinakamagagaling na EENT specialist sa bansa, sabi ni Marco. Si Dr. Gomez po. Baka gusto ninyong ipatingin si Miguel sa kanya. Baka po kasi hindi lubos na naiintindihan ng mga dayuhang doktor ang kondisyon ng mga Pilipino. Nag-alinlangan si Don Ricardo. Napakarami na nilang pinuntahang ospital. May pag-asa pa kaya kamag-anak po natin siya, kaya mas aasikasuhin niya si Miguel. Ako na po ang kakausap sa kanya. Sa pagod at desperasyon, kumapit si Don Ricardo sa huling hibla ng pag-asa. Sige, kung maaari. Sa sumunod na 2 taon, sumailalim si Miguel sa masinsinang paggamot sa ospital ni Dr. Gomez. Ngunit walang nakitang pagbabago. Nagsimulang magtrabaho si Aling Elena sa kusina ng maaga. Nagluto siya ng mainit na tinola, nagsaing ng kanin, at naghanda ng mga ulam. Bawat isa ay inihanda niya na may pagmamahal ng isang ina. Dinala ng mayordomo ang pagkain sa silid ni Miguel. Gaya ng dati, walang emosyon si Miguel habang nakaupo sa mesa. Iniwan ng mayordomo ang pagkain at lumabas. Kinuha ni Miguel ang kutsara at tinidor. Sumubo siya ng isang kutsarang kanin at bigla siyang natigilan. Namilog ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang ngumuya, nakapikit. Bahagyang nanginig ang gilid ng kanyang mga mata. Ang init ng pagkain na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay tila umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. 7 taon na ang lumipas bago niya muling naramdaman ang ganitong kapanatagan. Tuloy-tuloy siyang kumain hanggang sa maubos ang lahat. Kinuha ng mayordomo ang mga pinagkainan. Mula sa kusina, tahimik na napangiti si Aling Elena habang pinapanood ito. Nang hapong iyon, tinanong ni Don Ricardo ang mayordomo. Kamusta si Miguel? Magana po siyang kumain ngayon. Napaluha si Don Ricardo. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Totoo ba? Agad siyang nagpunta sa kusina. Naghuhugas ng pinggan si Aling Elena. Aling Elena, maraming salamat po. Umiling si Aling Elena. Wala po iyon.
Nagluto lang po ako ng buong puso. Nabasag ang boses ni Don Ricardo. 7 taon. At ngayon lang ulit may nakapukaw sa puso ng batang iyon. Lumipas ang mga araw. Gustong kausapin ni Aling Elena si Miguel ngunit hindi niya alam kung paano. Tuwing umaga kapag hinahatid niya ang pagkain, aakma siyang magsasalita ngunit muling titikom ang bibig. Si Miguel naman ay nakatingin lang sa labas, hindi man lang siya tinitingnan. Sinabi ng mayordomo kay Aling Elena, "Huwag niyo na pong subukan, hindi niya kayo maririnig. Sayang lang ang oras ninyo." Malungkot na bumalik si Aling Elena sa kusina. Ngunit isang umaga, isang himala ang nangyari. Si Miguel mismo ang unang naupo sa mesa, may dalang laptop. Iba ito sa karaniwan. Nang ilapag ni Aling Elena ang pagkain, iniharap ni Miguel ang screen ng laptop sa kanya. May nakasulat dito. "Kaya ko pong magbasa ng labi. Tumingin lang po kayo sa akin at magsalita ng dahan-dahan." Napaluha si Aling Elena. Nanginginig niyang hinawakan ang kanyang apron. Tumango siya. Nag-type ulit si Miguel. "At saka, Lola na lang po ang itawag ko sa inyo. Huwag na po kayong magpo at opo, naiilang po ako." Nagatubili si Aling Elena. Pero hindi naman. Tumango si Miguel at muling ipinakita ang screen. "Okay lang po, mas komportable po ako." Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang ibinuka ni Aling Elena ang kanyang bibig. "Masarap ba?" tumango si Miguel. At nag-type ulit. "Ang luto ninyo po ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ko." Sunod-sunod na pumatak ang luha mula sa mga mata ni Aling Elena. Pinunasan niya ito at muling nagsalita. "Mabuti naman." Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti si Miguel. Nakita ito ni Aling Elena at uminit ang kanyang puso. Mula noon nagsimula silang mag-usap. Nagtatanong si Aling Elena gamit ang pagbasa ng labi. "Anong gusto mong kainin ngayon?" Sasagot si Miguel sa laptop. "Kahit ano pong lutuin ninyo, masarap." Isang linggo ang lumipas. Habang nagtutupi ng damit si Aling Elena sa silid ni Miguel, may nakita siyang isang frame sa loob ng aparador. Isang acceptance letter mula sa Universidad ng Pilipinas. Tiningnan niya si Miguel at nagtanong, "Bakit hindi ka pumapasok sa universidad?" Yumuko si Miguel. Natigilan ang kanyang mga daliri sa keyboard. Matagal bago siya nag-type. "Natatakot po ako sa mga tao." Malungkot na lumapit si Aling Elena kay Miguel. Marahan niyang tinapik ang kanyang balikat. Mainit ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Miguel sa haplos ng ibang tao. Ang init na dumaloy mula sa kamay ni Aling Elena ay umabot hanggang sa kanyang puso. Samantala, nakita ni Don Ricardo mula sa kanyang opisina ang dalawa na naglalakad sa pasilyo, masayang nag-uusap. Nakangiti si Miguel. Napaluha si Don Ricardo. 7 taon. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ngumiti. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang nanananghalian, biglang ibinaba ni Miguel ang kanyang kubyertos at nagsimulang kamutin ang kanyang tainga. Kumunot ang kanyang noo at mariin siyang pumikit. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Aling Elena. Tumango si Miguel at nag-type, "Ayos lang po." "Minsan po talagang ganito." Sinubukang tingnan ni Aling Elena ang tainga ni Miguel ngunit mabilis itong umiwas. May mali, isip ni Aling Elena. Kung may sira ang eardrum niya, hindi dapat ganun kasakit. Araw-araw nakikita niya si Miguel na kinakamot ang tainga at pagkatapos ay tinititigan ang kanyang daliri na para bang may tinitingnan. Isang hapon nakita ni Aling Elena si Miguel na naglalakad sa hardin. Bigla itong huminto at nagsimulang kalikutin ang kanyang tainga, bakas ang sakit sa kanyang mukha. Nabagabag si Aling Elena habang pinapanood siya. 11:00 ng gabi. Naghahanda si Aling Elena sa kusina para sa almusal kinabukasan. Bigla isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa pasilyo. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Nakahandusay si Miguel sa pader, nanginginig takip ang dalawang tainga. Pinagpapawisan siya ng malapot. Hindi siya makasigaw ngunit nakabuka ang kanyang bibig na tila sumisigaw sa sakit. Miguel akmang lalapit si Aling Elena ngunit sinenyasan siya ni Miguel na wag lumapit. Gumapang ito patayo at pumasok sa kanyang silid, nilak ang pinto mula sa loob. Naiwang tulala si Aling Elena. Gusto niyang kumatok ngunit walang maririnig na tunog mula sa loob. Bumalik siya sa kanyang silid. Hindi pa niya ako lubusang pinagkakatiwalaan. Ngunit alam niyang may mali. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala mula 30 taon na ang nakalipas. Hindi pa niya alam na ang alaalang iyon ang magiging susi sa paggaling ni Miguel. Samantala sa opisina ng Vice President ng Reyes Corporation, tumunog ang telepono ni Marco Lopez. Ang mayordomo ang tumatawag. "Anong meron?" malamig na tanong ni Marco. "Sir, masyado na pong nagiging malapit ang bagong kusinera kay Senyorito Miguel." Kumuyom ang kamao ni Marco. "Gaano kalapit?" "Araw-araw po silang nag-uusap at namamasyal sa hardin." "Muling imbestigahan ang pagkatao ng matandang iyan," utos ni Marco.
Pagkatapos tinawagan niya ang kanyang ina si Isabela Lopez, kapatid ni Don Ricardo. Makailangan nating bantayan ang matandang kusinerang iyan. Bakit may problema ba masyado siyang nagiging malapit kay Miguel? Baka, wag mong sabihing nakikialam siya sa kalusugan ni Miguel. Iyon nga po ang kinatatakot ko. Kung may matuklasan siya. Sabihan mo ulit si Dr. Gomez na mag-ingat. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon sa hapunan inanunsyo ni Don Ricardo. May business trip ako sa Europa. 2 linggo ako mawawala. Aling Elena, ikaw na ang bahala kay Miguel. Walang problema po, Don Ricardo. Kinabukasan kinausap ng mayordomo si Aling Elena. Ang kalusugan po ni Senyorito Miguel ay usapin ng pamilya. Huwag po kayong makialam. Nakaramdam ng pressure si Aling Elena ngunit tumango na lamang. Dumating ang araw ng pag-alis ni Don Ricardo. Mag-iingat ka, Miguel, sabi niya sa apo. Umalis na ang itim na sedan. At naiwan sa mansyon si Miguel, si Aling Elena at ang mga kasambahay. Ang nakatakdang linggo ay nagsimula na. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Aling Elena. Bakit ganoon na lang kasakit ang tainga ni Miguel, biglang bumalik ang alaala? Ganyan din si Paulo noon. Mabilis siyang bumangon at kinuha ang isang lumang kwaderno. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat. Kinakamot ni Paulo ang tainga niya. Ganoon din si Miguel. Nasasaktan si Paulo. Ganoon din si Miguel. Hindi makarinig si Paulo. 6 na taon nang hindi makarinig si Miguel. Parehong-pareho ang sintomas baka. Ngunit bigla siyang natakot. Paano kung magkamali ako? Paano kung masaktan ko si Miguel? Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang 7 taong gulang na anak si Paulo. Naalala niya kung paano niya iniligtas ang anak 30 taon na ang nakalipas. Natakot din ako noon. Pero kumilos ako. Hindi ko pwedeng pabayaan ang batang ito. Hindi niya alam sa labas ng mansyon, isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob pinapanood ni Marco Lopez ang bintana ng silid ni Aling Elena. Ilang sandali pa, tahimik na umalis ang sasakyan. 3 gabi mula nang umalis si Don Ricardo. 11:00 ng gabi. Naghahanda si Aling Elena sa kusina. Bigla isang malakas na kalabog. Muli si Miguel. Nakahandusay siya sa pasilyo, nanginginig takip ang mga tainga. Umiiyak siya nang walang tunog, putlang-putla ang muka. Miguel, lumuhod si Aling Elena sa tabi niya. Hinawakan niya ang balikat nito. Basang-basa ito ng pawis. Pinilit ni Miguel na imulat ang mga mata, ngunit wala sa pokus ang mga ito. Pwede ko bang tingnan ang tainga mo? Dahan-dahang tanong ni Aling Elena. Sa kabila ng sakit, tumango si Miguel. Isang tingin ng buong pagtitiwala. Sandali lang, babalik ako agad. Nagmamadaling tumakbo si Aling Elena sa kusina. Kinuha niya ang first aid kit, Chani flashlight at malinis na gasa. Pagbalik niya, nangingisay pa rin si Miguel. Lumuhod si Aling Elena sa harap niya. Huwag kang gagalaw. Sandali lang to. Tumango si Miguel at mariing pumikit. Itinutok ni Aling Elena ang flashlight sa tainga ni Miguel. Sa loob sa pinakadulo may nakita siyang isang itim na bagay na nakadikit. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit kailangan niyang gawin ito. Dahan-dahan niyang ipinasok ang Chani. Napakapit ng mahigpit si Miguel. Malapit na anak, malapit na bulong ni Aling Elena. Naramdaman niyang may dumampi sa dulo ng tiyan. Maingat niya itong sinungkit. Nahuli ko na. Pinigil niya ang kanyang hininga at dahan-dahang hinila ito palabas. Napahigpit ang kamao ni Miguel. Isang ungulang kumawala sa kanyang lalamunan. At sa wakas lumabas ito. Isang itim pahabang bagay ang bumagsak sa palad ni Aling Elena. Mayroon itong maraming paa. Isang buhay na nilalang. Ano to? Biglang bumuhos ang alaala ng nakalipas na 30 taon. Ang kanyang anak na si Paulo umiiyak dahil sa sakit ng tainga. Nang silipin niya ito gamit ang flashlight, nakita niya ang isang maliit na itim na insekto. Inilabas niya ito gamit ang tiyan. Makalipas ang ilang araw, masayang tumakbo si Paulo sa kanya. Nanay, naririnig ko na po kayo. Tinitigan ni Aling Elena ang nilalang sa kanyang palad. Parehong-pareho sa insekto noon. Tumingin si Miguel sa palad ni Aling Elena. Nang makita niya ang itim na nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata, bumuka ang bibig at nawala ng malay. Mabilis na binalot ni Aling Elena ang insekto sa tissue. Kailangan makita ito ng doktor. Huwag kang mag-alala, Miguel. Magiging maayos ka na. Napaluha si Aling Elena. Bigla may mga yabag siyang narinig. Mula sa dilim, isang anino ang palapit at isang matalim na boses ang umalingaw-ngaw. Anong ginagawa mo si Marco Lopez? Galit na galit ang kanyang muka. Kinabahan si Aling Elena. Vice President. Hindi po. Huwag kang gagalaw. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Tumawag siya ng ambulansya at pagkatapos ng pulis.
Ang kusinera namin sinakta ng pamangkin ko. Hindi po totoo yan sigaw ni Aling Elena. Kitang-kita kong nakahandusay siya, itinuro ni Marco si Miguel na wala pa ring malay. 5 minuto dumating ang ambulansya. Isinakay nila si Miguel sa stretcher. Ibinigay ni Aling Elena ang tissue sa isang paramedic. Galing po yan sa tainga ng bata. Pakiusap, ipakita niyo sa doktor. Ngunit biglang hinawakan ni Marco ang braso ni Aling Elena. Hindi ka aalis. Bitawan mo ko. Kailangan kong tulungan ng bata, pumiglas si Aling Elena at tumakbo papunta sa ambulansya. Bago pa siya maabutan ni Marco, nakasakay na siya. Sumara ang pinto. Sa loob ng ambulansya, tinanong ng paramedic, Lola, sigurado po kayong galing ito sa tainga ng pasyente? Tumango si Aling Elena umiiyak. Opo, 30 taon na ang nakalipas ang anak ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Pagdating sa ospital, isinugod si Miguel sa emergency room. Ibinigay ni Aling Elena ang tissue sa isang nurse. Pakiusap, ibigay niyo po ito sa doktor. Ngunit sa sandaling iyon dumating ang mga pulis. Elena Santos, sumama po kayo sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pananakit. Hindi tinulungan ko siya, sigaw ni Aling Elena. Ngunit pinusasa na siya. Habang dinadala palabas, lumingon siya sa pinto ng AR. Miguel, gumising ka na. Sa loob ng AR, ipinakita ng nurse ang tissue sa doktor. Maingat itong binuksan ng doktor. Isang itim na insekto. Ano to? Sa 20 taon niya bilang doktor, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Ihanda agad ang endoscopic examination. Makalipas ang 1 oras sa isang silid sa ospital, iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Bigla may narinig siya. Isang tunog. Pip! 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 Ang tunog ng heart monitor. Teka, ano to? Marahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Narinig niya ang mga yabag ng nurse sa labas. Ang pag-ikot ng gulong ng cart. Mga tunog na 6 na taon niyang hindi narinig. Narinig niya maging ang tibok ng sarili niyang puso. Hinawakan niya ang kanyang mga tainga. Hindi siya makapaniwala. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak siya. Gising na po pala kayo, sabi ng nurse. Ang boses. Isang mainit at magiliw na boses. Tumingin si Miguel sa nurse, umiiyak habang nakangiti. Kumingi siya ng papel at ballpen. Isinulat niya ang numero ng telepono ng kanyang lolo at ng mayordomo at sinabing dalhin ang kanyang laptop. 1 oras ang lumipas, dumating ang mayordomo, dala ang laptop. Binuksan ito ni Miguel. Ang tunog ng pagsisimula ng computer ay parang kulog sa kanyang pandinig. Binuksan niya ang isang Word document. Nagsimula siyang mag-type. Lolo, hindi po kayo maniniwala. At nang gabing bumagsak ako, may kinuha si Lola Elena sa tainga ko. At lolo, pagkatapos ng 6 na taon, nakakarinig na po ako. Iniligtas po ako ni Lola Elena. Samantala sa isang hotel sa Europa, tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Ano, Don Ricardo? Si Senyorito Miguel po nasa ospital. Anong nangyari? Bumalik na po kayo agad. Mabilis na umalis si Don Ricardo. 12 oras siyang nasa eroplano, nakatingin lang sa labas, kinakabahan. Pagdating niya sa ospital, kinausap siya ng doktor. Don Ricardo, mahirap pong paniwalaan pero may insekto po sa loob ng tainga ng apo ninyo. Inilabas ng doktor ang isang maliit na garapon. Sa loob nakababad sa alkohol ang isang itim na insekto. Paano? Paano nangyari yan? Hindi po kami sigurado pero posibleng pumasok ito habang natutulog siya. Marahil po ay nanatili itong tulog sa loob ng tainga niya sa loob ng maraming taon. Ito po ang nagdudulot ng pressure at pagkawala ng pandinig niya. Nang matanggal po ito, bumalik ang kanyang pandinig. Pumasok si Don Ricardo sa silid ni Miguel. Itinuro ni Miguel ang laptop. Binasa ni Don Ricardo ang lahat. Ang huling pangungusap, si Lola Elena po ang nagligtas sa akin. Miguel, naririnig mo na ba talaga ako? Tumingin si Miguel ng diretso sa kanyang lolo at dahan-dahang tumango. Opo. Niyakap ni Don Ricardo ang kanyang apo. Pareho silang humagulgol. 1 oras ang lumipas, dumating si Don Ricardo sa istasyon ng pulis. Palayain ninyo si Elena Santos. Siya ang nagligtas sa apo ko. Lumabas si Aling Elena, magulo ang buhok, maga ang mga mata. Yumuko ng malalim si Don Ricardo. Maraming salamat po. Kamusta na po si Miguel? Tanong ni Aling Elena. Nakakarinig na siya, sagot ni Don Ricardo, lumuluha. Napahagulgol si Aling Elena. Salamat sa Diyos. Sa harap ng silid ni Miguel, nag-atubili si Aling Elena na buksan ang pinto. Pumasok na po kayo, sabi ni Don Ricardo. Huminga ng malalim si Aling Elena at dahan-dahang itinulak ang pinto. Nakaupo si Miguel sa kama. Tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya, may mga bakas ng luha sa pisngi. Nanlambot ang mga tuhod ni Aling Elena at napaupo siya sa sahig. Tumayo si Miguel mula sa kama at lumapit sa kanya. Niyakap niya si Aling Elena ng mahigpit. Ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Tanong ni Aling Elena.
Kumuha si Miguel ng papel at nagsulat. Lola, kayo po ang nagligtas sa akin. 1 linggo ang lumipas. Araw na ng paglabas ni Miguel sa ospital. Habang nasa sasakyan lahat ng tunog, ay musika sa kanyang pandinig ang pagsara ng pinto, ang ugong ng makina, ang busina ng ibang sasakyan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng palakpakan ng mga kasambahay. Napuno ang kanyang tainga sa tunog ng palakpak. Kinabukasan lumabas siya sa hardin. Narinig niya ang huni ng mga ibon. Ang kaluskos ng mga dahong tinatangay ng hangin. Ang pagyapak niya sa mga tuyong dahon. Umupo siya sa isang bench. Dumating ang kanyang lolo. Umupo ito sa tabi niya. Miguel. Narinig niya ang boses nito. Huminga ng malalim si Miguel. Sinubukan niyang magsalita. 7 taon nang hindi nagagamit ang kanyang vocal cords. Nabasag ang kanyang boses. Muli, Lo, nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang tungkod. Niyakap niya ang apo. Hindi na ito boses ng isang 30 taong gulang na bata. Boses na ito ng isang 22 taong gulang na binata. Lolo, Miguel, anak, Lolo, mahal na mahal po kita. Kinabukasan inimbestigahan ni Don Ricardo ang lahat. Bakit hindi nakita ni Dr. Gomez ang insekto? Hiningi niya ang lahat ng medical records. Ipinatawag niya si Marco. Kinabahan si Marco. Ipinag-utos ni Don Ricardo sa pulis na imbestigahan ang posibleng pamimeke ng mga medical records. Natuklasan ng mga pulis ang orihinal na MRI scan mula 2 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakikita ang isang itim na tuldok sa loob ng tainga ni Miguel. Ngunit sa medical record nakasulat na walang anomalya. Natuklasan din nila ang mga bank transfer na nagkakahalaga ng higit 100 milyong piso mula sa account ni Marco papunta sa account ni Dr. Gomez at isang recording ng kanilang pag-uusap. Boses ni Marco, kung gagaling si Miguel mawawala na ang pagkakataon ko. Boses ni Dr. Gomez, naiintindihan ko. Patuloy kong patatagalin ang sitwasyon. Inaresto si Marco at ang kanyang ina na si Isabela. Tito, hindi po totoo yan, sigaw ni Marco. Mula sa bintana sumagot si Don Ricardo na riyan na ang lahat ng ebidensya. Hindi na kita pamangkin. Inaresto rin si Dr. Gomez. Makalipas ang 1 buwan tinanggal sa pwesto sina Marco at Isabela sa Reyes Group. Sumailalim si Miguel sa speech therapy. Unti-unti bumalik ang kanyang pananalita. Isang hapon nilapitan niya si Aling Elena. Lola, salamat po. Dahil sa inyo nabawi ko ang buhay ko. Ipinatawag ni Don Ricardo si Aling Elena. Aling Elena, pakiusap, manatili na po kayo rito habang buhay. Maraming salamat po, Don Ricardo. Pero gusto ko na pong bumalik sa aking gotohan. Iyon po ang buhay ko. Pumayag si Don Ricardo. Kung ganoon, ipagpapatayo ko po kayo ng bago at mas malaking gotohan. Ito po ang pasasalamat ko. Dumating ang araw ng pag-alis ni Aling Elena. Nagpaalam sila ni Miguel sa hardin. Salamat po, Lola. Hindi lang pandinig ang ibinalik ninyo sa akin. Ibinigay niyo rin po sa akin ang lakas ng loob para mabuhay. 3 buwan ang lumipas. Hulyo na. Sa isang sulok ng Quiapo, isang bagong 2 palapag na gusali ang nakatayo. Sa itaas ang karatula goto ni Aling Elena. Araw ng grand opening. Ang unang mga customer si Don Ricardo at Miguel. Lola, congratulations po, malinaw at malakas na sabi ni Miguel. Niyakap ni Aling Elena si Miguel. Salamat, anak. Mula noon tuwing Martes at Biyernes, lagi silang nandoon. Setyembre. Unang araw ni Miguel sa Universidad ng Pilipinas. Mula sa loob ng kotse, pinanood siya ni Don Ricardo. Ito na ang simula, Miguel. Isang gabi sa gotohan. Nag-report po ako sa klase kanina sa business management, kwento ni Miguel. Pinuri po ako ng propesor. Tuwang-tuwa si Aling Elena. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na gotohan. Isang himala ang lahat ng ito, sabi ni Don Ricardo. Ngumiti si Aling Elena. Itinakda po talaga ng Diyos na gumaling si Miguel. Isang araw habang naghuhugas ng pinggan si Aling Elena, tumunog ang kanyang telepono. Ang anak niyang si Paulo. Nanay, uuwi na po ako. Diyan na po ako sa Pilipinas. Gusto ko na pong makasama kayo. Napangiti si Aling Elena. Sige anak, umuwi ka na. Sa isang mesa sa gotohan magkakasamang kumakain sina Don Ricardo, Miguel at Aling Elena. Lola, ang lahat ng ito ay parang isang himala, sabi ni Miguel. Ngumiti si Aling Elena. Hindi, Miguel. Dati ka nang nakakarinig. Dumating lang ang tamang panahon. Nagtawanan silang tatlo. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanila. Ang mga himala sa mundo ay hindi nagaganap dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa pagmamahal. Kung naantig po kayo sa kwento ngayong araw, huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like. Mag-iwan din po ng inyong mga komento.
Naway maging puno ng kaligayahan at biyaya ang inyong taon.